3 minuto. 3 minuto na lang at matatapos na ang pinakamahaba at pinakakritikal na operasyon sa buong karera ni Dr. Gabriel Sarmiento. Ang bawat tibok ng puso ng pasyente sa monitor ay parang hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagod at isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Para siyang isang robot na ginagabayan ng matinding disiplina at teknikal na galing, ngunit walang kaluluwa. Naihatid na niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa kamay na ngayon ay hawak ang buhay ng isang tao. Ngunit ang kamay na yon ay hindi na kayang hawakan ang nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanya. "Final suture, sir," mahinang sabi ng kanyang assistant, si Dr. Alex Mendez. Pumikit siya sandali. Napapawi ang pagod, napapalitan ng pait. Hindi pa rin niya malimutan ng gabing iyon, ang usok, ang apoy, at ang huling tingin ni Amelia sa kanya bago siya nilamon ng itim na usok. Isang tingin na puno ng pag-asa na pinatay niya. Inakala niya, nakalipas na ang 10 taon. Tumindig siya mula sa operasyon, inalis ang gloves, at agad na umalis sa operating room. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Para sa kanya, ang trabaho ay trabaho. Walang emosyon, walang kahapon, walang bukas. Ang tanging nagbibigay buhay sa kanyang mga araw ay ang walang awang pagganap sa kanyang propesyon. Ang pagiging isang bantog na surgical oncologist na kayang iligtas ang mga inakala nang wala ng pag-asa. Ngunit sino ang magliligtas sa kanya mula sa nakaraan? "Sir, may charity event po mamaya sa Bahay Kalinga. Hinahanap po kayo ni Ma'am Victoria." Nanlamig siya. Ang ngalan ng kanyang ina, si Senyora Victoria Madrigal, ay parang lason sa kanyang tenga. Ang babaeng naging ugat ng lahat ng kanyang paghihirap, ang babaeng pumigil sa kanya na hanapin si Amelia, ang babaeng nagpatunay sa kanya na patay na si Amelia. Pilit niyang itinago ang kanyang galit. "Sabihin mo, wala akong oras sa mga ganyan. Sir, sikat na po kayo. Kailangan niyo pong magpakita para sa image ng Sarmiento Memorial Hospital." Nagbuntong hininga si Gabriel. Alam niyang walang kawala. Kung hindi niya susundin ang utos ng kanyang ina, mas lalo lang siyang guguluhin nito. Pumayag siya, ngunit may malalim na pangitain sa kanyang isipan. Ang imahe ni Amelia na patuloy na bumabalik. Nakarating siya sa Bahay Kalinga na nag-iisa. Matatagpuan ang lugar sa isang liblib na sulok ng Maynila. Nakaabang sa gate ang ilang media. Kinukuhanan siya ng litrato habang siya ay naglalakad sa hardin patungo sa entablado. Ilang beses niyang pilit na kinontrol ang sarili. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang dinadalaw siya ng mga multo ng nakaraan. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga kamera, may libo-libong pait sa kanyang puso. At nang dumating siya sa gitna ng hardin, tumigil siya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit. Parang may pumigil sa kanyang hininga. Nakita niya siya. Siya. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan sa ilalim ng isang puno. Mahaba ang kanyang buhok, suot ang isang simpleng puting damit, at nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa paligid niya. Halos gumuho ang mundo ni Gabriel. Hindi siya nananaginip, hindi siya nababaliw. Si Amelia Reyes, ang babaeng inakala niyang patay na, ay nasa harapan na niya. Kusa siyang lumapit. Hindi niya iniisip ang media, ang kanyang ina, o ang kanyang reputasyon. Tanging ang mukha lamang ni Amelia ang nakikita niya. Ang mukha na matagal na niyang hinahanap-hanap sa kanyang mga panaginip. "Amelia?" Bulong niya, na halos hindi marinig. Nilingon siya ni Amelia. Sa kanyang mga mata, walang pagkilala, walang anumang bakas ng nakaraan. Tiningnan niya si Gabriel na parang estranghero. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Amelia. Biglang kumirot ang puso ni Gabriel. Napailing siya. Hindi
Hindi siya okay. Ang babaeng minamahal niya ay hindi siya naaalala. Pumikit siya. Napansin niya ang 10 bata na nakapalibot kay Amelia. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya, may ngiti sa labi. Ngunit bigla siyang napako sa kinatatayuan nang mapansin niya ang isang bata. Ang bata na may matang tulis na halos kapareho ng kanya, parang isang mini-me. Nagsimulang magsalita ang mga bata. Si Kuya Leo! Yan si Kuya Leo! Ang mga mata ni Gabriel ay agad na bumaling sa bata. Leo! Ang mukha ng batang ito ay parang isang kopya ng kanyang mukha noong bata pa siya. At nang tiningnan niya ang iba pang mga bata, napansin niya na may isa pang bata na may parehong mata at isa pa. Biglang may pumatak na luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nababaliw. Ang mga bata ay may mukha niya. Sino sila? Tanong niya kay Amelia. Ah, sila po ba? Ngiti ni Amelia. Sila po ang mga anak ko. Pakiramdam ni Gabriel ay sinaksak siya ng isang matalim na kutsilyo. Hindi lang si Amelia ang bumalik, kundi may kasama pa siyang 10 bata. At habang nakatingin siya sa mga bata, may narinig siyang boses ni Amelia. Sila po ang buhay ko. Parang isang panaginip na unti-unting naging bangungot. Ang kanyang Amelia, ang babaeng hinanap-hanap niya, ay nasa harap niya. Ngunit may ibang buhay at may 10 bata. At ang twist, 3 sa kanila ay parang kopya niya. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng emosyon na pilit niyang tinatago sa loob ng 10 taon ay biglang bumalik. Ang sakit, ang galit, ang pag-asa, at ngayon, ang panibagong pag-aalinlangan. Nilingon niya si Amelia. Siya ba ang anak ko? Napangiti si Amelia. Sino po, sir? Ngumiti ang isang bata, si Leo, at sinabi niya sa kanya, Opo, kuya, siya po ang aming ina. At ikaw ay mukhang ang aming ama. Napako si Gabriel. Tumahimik ang paligid. Ang mga mata ng 10 bata ay parang nagtatanong sa kanya, Sino ka? Pero ang tanong na bumabagabag sa isipan ni Gabriel ay, Totoo ba ito? 10 mukha, 10 kwento, 10 posibilidad ng nakaraan. Tiningnan ni Gabriel si Amelia. Nakita niya ang kanyang ngiti, ngunit nakita rin niya ang pananabik sa kanyang mata. Gusto mo bang maging tulad ng tatay ko? Tanong ni Leo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang puso. At nang tumalikod si Gabriel, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mukha niya ay parang isang estranghero. Ang mukha ng isang tao na naghahanap ng sagot sa tanong na, ano ba talaga ang nangyari? Nanumbalik sa alaala ni Dr. Gabriel Sarmiento ang mga salitang sinabi ng batang si Leo. Ikaw ay mukhang ang aming ama. Isang gabing puno ng pangungulila ang lumipas. Hindi siya makatulog. Sa halip na matulog, pinanood niya ang mga litrato na kinuhanan niya ng lihim sa bahay kalinga. Ang mga ngiti ni Amelia, ang mga ngiti ng mga bata. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Paano? Paano siya nagkaroon ng 10 anak? At paano ang 3 sa kanila ay kahawig niya? Nagpasya siyang bumalik sa bahay kalinga. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at jeans, nagpanggap siyang isang volunteer. Nagpakilala siya bilang Hino, isang arkitekto na gustong tumulong sa pag-aayos ng orphanage. Unang araw ng kanyang pagiging volunteer. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng surgical instruments, ay ginamit upang magtanim ng mga bulaklak sa hardin. Ang kanyang mga mata, na sanay tumingin sa mga internal organs ng tao, ay ginagamit upang pagmasdan si Amelia. Nakita niya kung paano niya alagaan ang bawat bata. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang pag-uugali. Ngunit si Amelia ay may sapat na pagmamahal para sa lahat. Para siyang isang ina na nagbibigay ng walang katapusang pagmamahal. Hindi siya makapaniwala. Ang Amelia
Nakilala niya ay isang masayahin, mapagmahal na babae. Ngunit ang Amelia na nasa harap niya ay isang inang nagbubuhat ng isang malaking responsibilidad. Hindi siya naaalala. Sa tuwing sinusubukan ni Gabriel na makipag-usap sa kanya, palagi niya itong binabati ng may paggalang. "Magandang umaga, sir." Ang kanyang puso ay parang kinukurot. Hindi niya masabi sa kanya na, "Ako si Gabriel, ang lalaking minahal mo. Ako ang ama ng mga anak mo." Habang naglalaro ang mga bata sa hardin, may nakita si Gabriel, si Leo, ang bata na kahawig niya. Ang bata ay naglalaro kasama ang kanyang kapatid na babae, si Cora, at ang bunso, si Mia. Lumapit si Gabriel sa kanila. "Hello mga bata," bati niya. "Hello Kuya Gino," sagot ni Leo. Ngumiti si Gabriel. Nakita niya ang kanyang sarili sa mata ng bata. Hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung sila ay anak niya nga. Habang naglalaro si Leo, biglang may nalaglag na buhok mula sa kanyang ulo. Agad itong kinuha ni Gabriel, itinago sa bulsa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa wakas, malalaman na niya ang katotohanan. Nagpaalam siya sa mga bata at kay Amelia at nagmadali siyang umalis. Kailangan niyang ipadala ang buhok na ito sa isang laboratorio. Hindi pa siya nakakalabas sa gate ng bahay Kalinga nang may tumawag sa kanyang cellphone. Ito ay si Dr. Mendez. "Sir, hinahanap po kayo ni Ma'am Victoria." Sabi niya, urgent daw po. Napabuntong hininga si Gabriel. Alam niyang walang mabuting balita ang dala ng kanyang ina. Nang makarating siya sa kanyang opisina sa Sarmiento Memorial Hospital, naghihintay na doon si Senyora Victoria. Nakaupo siya sa kanyang upuan, may seryosong ekspresyon sa muka. "Gabriel," matigas na sabi ni Senyora Victoria, "ano ba ang ginagawa mo sa bahay Kalinga? Nagkalat na ang balita. Ang mga reporters ay nagtatanong kung bakit ka pumupunta sa isang orphanage." "Wala kang pakialam, ma," matigas na sagot ni Gabriel. "Nagiging pasaway ka na, Gabriel. Hindi mo ba naaalala kung anong nangyari sa huling beses na hindi mo sinunod ang utos ko?" Napangisi si Gabriel. "Hindi ko po makakalimutan. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin." Natahimik si Senyora Victoria. "Ginoo, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ginawa ko lang ang nararapat para sa ating pamilya. Iyan ay para sa ating reputasyon." "Reputasyon? Anong reputasyon ang pinag-uusapan mo? Ang reputasyon na nawala sa akin ang babaeng minahal ko? Ang reputasyon na ginawa mo akong walang puso?" Tumayo si Senyora Victoria at lumapit sa kanya. "Gabriel, tigilan mo na yan. Ang babaeng iyon ay patay na. Ginawa ko ang nararapat para sa'yo. Ang mga taong kagaya niya, hindi sila para sa atin. They will only bring us down." "Huwag mong sabihin na alam mo ang lahat ng bagay, ma. Alam mo ba kung anong nangyayari sa akin? Hahanapin ko ang katotohanan. At kapag nahanap ko yon, magsisisi ka." Umalis si Senyora Victoria na puno ng galit sa kanyang mata. Iniwan niya si Gabriel na nag-iisa. Nang makabalik si Gabriel sa kanyang opisina, may nag-email sa kanya. Ang resulta ng DNA test. Binuksan niya ang email. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagbasa sa bawat salita. Resulta, positive. Ang bata na si Leo ay anak niya. Ang kanyang anak. Nagkaroon siya ng anak sa babaeng inakala niyang patay na. Nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Hindi na siya nag-iisa. May pamilya na siya. May anak na siya. Hindi na siya isang walang pusong doktor. Pero hindi pa natatapos ang lahat. Bigla, may notification na lumabas sa kanyang cellphone. Ito ay mula sa isang hospital alert system. Urgent. Isang bata na nagngangalang Cora ay kailangan ng emergency surgery. Ang bata ay may malubhang sakit sa puso. Si Cora, ang isa sa mga anak ni Amelia, ang isa sa mga bata na may mata na kahawig niya, ang isa sa mga kapatid ni Leo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gabriel.
Ang kanyang anak ay nanganganib. Bumagsak ang cellphone sa kamay ni Amelia para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang tinig sa kabilang linya ay malamig at hindi maipinta. Ma'am, dinala na po sa ospital si Cora. Mayroon po siyang malubhang sakit sa puso. Naramdaman ni Amelia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang pinakamasamang bangungot niya. Si Cora ang pinakamaliit at pinakamahinang bata sa kanila. Ang bata na may matang tulis na sa bawat pagtingin ay nakikita niya ang kanyang sarili na umiiyak sa takot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Cora, anak ko. Bulong niya. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa loob ng 10 taon ay parang nauuwi sa wala. Naramdaman niya ang pagkahilo. Sa gitna ng kanyang kawalan, may isang tao na lumapit sa kanya. Si Dr. Gabriel Sarmiento, ang doktor na nakilala niya sa bahay Kalinga. Napakunot ang noo ni Amelia. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sinundan kita. Sagot ni Gabriel. Nabalitaan ko ang nangyari kay Cora. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa presensya ni Gabriel. Parang may isang bagay na naghihila sa kanya na magtiwala. Kailangan mo siyang dalhin sa isang espesyalista, sabi ni Gabriel. Dadalhin ko siya sa aking ospital, ang Sarmiento Memorial Hospital. Natigilan si Amelia. Ang Sarmiento Memorial Hospital, ang pinakamalaki at pinakasikat na ospital sa bansa. Alam niyang mahal ang serbisyo doon. Hindi ko kayang bayaran ang serbisyo mo, sabi ni Amelia. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko kayang bayaran ang operasyon. Wala akong pera. Huwag mong isipin ang pera, sabi ni Gabriel. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. I will operate on her for free. Tiningnan ni Amelia si Gabriel. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may isang bagay sa kanyang puso na nagsasabi na magtiwala sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Amelia. Dahil gusto kong tulungan ka at gusto kong tulungan siya. Tumahimik si Amelia. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sige, sabi niya. Dadalhin ko siya sa ospital mo. Nang makarating sila sa Sarmiento Memorial Hospital, naramdaman ni Amelia ang kaba. Ang ospital ay napakalaki at napakabago. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Nang makapasok sila sa ospital, may nakita siyang babae na nakatayo sa lobby. Matangkad, naka-business attire, at may seryosong ekspresyon sa mukha. Si Senyora Victoria Madrigal, ang ina ni Gabriel. Tiningnan siya ni Senyora Victoria mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Naramdaman ni Amelia ang pagiging maliit niya. Gabriel! Matigas na sabi ni Senyora Victoria, anong ginagawa mo rito? At sino ang babaeng yan? Ma, siya si Amelia Reyes at siya ang ina ng pasyente. Sagot ni Gabriel. Ina? Ano ba ang nangyayari sa iyo, Gabriel? Hindi ka dapat nakikipag-ugnayan sa mga taong galing sa lansangan. Iyan ay nakakasira sa ating reputasyon. Nanginig ang kamay ni Amelia. Gusto niyang sumagot. Ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang utak ay parang may bumara. Nang makarating sila sa kwarto ni Cora, naramdaman ni Amelia ang pagkahilo. Si Cora ay nasa isang kama. May mga tube na nakakabit sa kanyang katawan. Napabagsak ang kanyang mga luha. Umupo siya sa tabi ng kama ni Cora, hinawakan ang kamay niya at bumulong. Anak, lalaban tayo. Gagaling ka. Pagkatapos, lumapit si Gabriel sa kanya. Huwag kang mag-alala, Amelia. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Umiling si Amelia. Hindi ko alam kung bakit ako nagtitiwala sa iyo, sir. Hindi kita kilala. Ngumiti si Gabriel. Kilala mo ako, Amelia. Kilala mo ako. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay parang isang matamis na kanta sa kanyang puso.
Naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Nang umalis si Gabriel, may isang lalaki na lumapit sa kanya. Isa siyang empleyado ng ospital. May ibinigay siya kay Amelia na isang brown envelope. Nagtataka si Amelia. Binuksan niya ang envelope. Sa loob, may mga lumang litrato ni Gabriel at siya. At may isang sulat. Amelia, I'm sorry. Hindi ko kayang panagutan ang mga anak mo. I'm leaving you. I'm sorry. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Naramdaman niya ang pagkataranta. Ang sulat ay nakasulat sa isang pamilyar na kamay. Ang kamay ni Gabriel. Biglang bumalik ang mga alalahanin. Ang mga salita ng mga tao na nagsasabi sa kanya na siya ay iniwan, na siya ay walang kwenta. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Siya ang ama ng kanyang mga anak. At siya ang taong nag-iwan sa kanya. Hindi mapakali si Dr. Gabriel Sarmiento. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ng Maynila na nagliliwanag sa gabi. Ang kanyang isip ay puno ng isang pangalan, Cora, at isang muka, Amelia. Ang operasyon ni Cora ay dapat na magsimula bukas ng umaga, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Hindi niya alam kung anong nangyari. Ang Amelia na kausap niya kanina ay puno ng pag-asa at pananabik. Ngunit ngayon, ang kanyang mga tawag at text ay hindi na sinasagot. Gabriel? Nilingon niya. Si Dr. Alex Mendez, ang kanyang assistant. May problema ba, sir? Tanong ni Alex. Ang operasyon ni Cora? Handa na po ang lahat. Wala. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay walang sigla. Hindi ko lang maintindihan. Si Amelia. Bigla siyang nagbago. Hindi na siya nag-abalang magtanong pa. Alam ni Alex ang tungkol kay Amelia at sa mga bata. Nais niyang sabihin sa kanya na si Amelia ay bumalik at siya ang ina ng kanyang mga anak. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang kwento. Sir, may bisita po kayo, sabi ni Alex. Si Ma'am Victoria. Nag-aalangan si Gabriel, ngunit alam niya na wala siyang kawala. Bumalik siya sa kanyang mesa at doon niya nakita ang kanyang ina, si Senyora Victoria Madrigal. Gabriel, matigas na sabi ni Victoria, narinig ko ang tungkol sa bata. Si Cora, tama ba ako? Opo, sagot ni Gabriel. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Victoria. Ito ay nakakasira sa ating reputasyon. Ang media ay nagtatanong na kung bakit ka pumupunta sa isang orphanage at ngayon may bata pa na iniaalok mo ang serbisyo mo ng libre. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ma, ginagawa ko lang ang tama, sabi ni Gabriel. Ang bata ay nangangailangan ng tulong at siya ay galing sa isang babaeng hindi ka naaalala. Gabriel, gumising ka sa katotohanan. Siya ay hindi si Amelia. Siya ay isang taong may kaparehong mukha at siya ay nanloloko sa'yo. Hindi mo siya kilala, Ma. Sigaw ni Gabriel. Hindi mo alam kung anong nangyari. Alam ko ang lahat ng nangyari, sabi ni Victoria. At alam ko na ang babaeng iyan ay isang panganib sa'yo. Layuan mo siya. Umalis si Victoria na galit. Iniwan si Gabriel na puno ng pagdududa. Biglang may tumawag sa kanyang telepono. Ito ay isang numero na hindi niya kilala. Sumagot siya. Hello? Ako si Amelia, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghihinala. Nasaan ka? Bakit mo ako niloloko? Amelia, anong sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Natanggap ko ang sulat mo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nag-iwan sa akin at alam ko na ikaw ang ama ng mga anak ko. Pero bakit? Bakit mo ako niloko? Nag-aalangan si Gabriel. Amelia, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako ang nagpadala ng sulat na yan. Huwag ka nang magsinungaling, Gabriel. May mga litrato ako ng isang babae na kasama mo. Alam ko na ang lahat ng sikreto mo. Hindi ako manloloko sa'yo. Biglang natigilan si Gabriel. May litrato? Anong litrato ang sinasabi niya? Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib.
May isang tao na naglalaro sa kanila. Amelia, makinig ka sa akin, sabi ni Gabriel. Wala akong alam sa sinasabi mo. Mag-usap tayo. Maaring may isang tao na gustong manloko sa atin. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Amelia. Lalayo ako sa'yo. Huwag ka nang magpakita sa akin at sa mga anak ko. Napatakbo si Gabriel palabas ng kanyang opisina. Kailangan niyang hanapin si Amelia. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng tanong. Sino ang nagpadala ng mga litrato? At bakit? Nang makarating siya sa bahay Kalinga, nakita niya ang mga bata na naglalaro sa labas. Ngunit si Amelia, wala na siya. Biglang may dumating na kotse. Ito ay si Alex. Sir, may balita po, sabi niya. May dumating na reporter sa bahay Kalinga. Nagtanong sila kung bakit ka nagkaroon ng 10 anak sa labas. Nanlaki ang mata ni Gabriel. 10 anak? Sino ang nagsabi sa kanila? Hindi ko po alam, sabi ni Alex. Ang balita ay nagkalat na. Sinasabi na mayroon kang 10 anak sa labas at niloloko mo ang publiko. Naramdaman ni Gabriel ang galit sa kanyang puso. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Senyora Victoria. Hindi na siya nag-abalang sumagot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Senyora Victoria. Ngunit hindi niya sinasagot ang kanyang tawag. Tiningnan ni Gabriel ang mga bata sa bahay Kalinga. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga mukha ay parang nagtatanong sa kanya, bakit mo ginawa ito sa amin? At nang bumalik siya sa kanyang kotse, napansin niya na may nakadikit sa salamin ng kanyang kotse. Isang litrato. Isang litrato ni Amelia at siya at ang mga bata. At may nakasulat na 10 mukha ng kasinungalingan sa ilalim. Nanginig ang kamay ni Amelia habang hawak ang telepono. Ang bawat ring ay parang tunog ng isang bomba na sasabog. Ito ay ang media. Ang lahat ng reporter sa Maynila ay tumatawag sa kanya. Ma'am, totoo po ba na meron kayong 10 anak sa labas? Ma'am, totoo po ba na ang ama ng mga anak niyo ay si Dr. Gabriel Sarmiento, ang sikat na doktor? Ma'am, ano po ang masasabi niyo tungkol sa balita? Napakunot ang noo ni Amelia. 10 anak sa labas? Anong pinagsasabi nila? Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang pagkabalisa sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Narinig niya ang mga boses ng mga bata sa likod niya. Mama, may mga reporters po sa labas. Agad siyang tumakbo palabas. Nakita niya ang mga reporters na may mga kamera at microphone. Ang kanilang mga mata ay parang mga tigre na naghahanap ng biktima. Naramdaman ni Amelia ang pagkahilo. Kinakailangan niyang protektahan ang mga anak niya. Agad niyang pumasok sa bahay at sinara ang pintuan. Mama, bakit po sila nandito? Tanong ni Leo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Leo. Hindi niya kayang sabihin sa kanya na ang ama niya ay isang manloloko. Huwag kayong lalabas, sabi ni Amelia. Huwag kayong makikipag-usap sa kanila. Tumalikod siya at tumingin sa mga bintana. Ang mga reporters ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghahanap. Ang kanilang mga kamera ay parang mga armas na handang pumatay. Naramdaman niya ang galit sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay gawa ni Gabriel. Ang taong nag-iwan sa kanya. Ang taong nagpapanggap na gusto siyang tulungan. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya, puno ng pagdududa sa kanilang mga mata. Mama, totoo po ba na may 10 anak sa labas si Papa? Tanong ni Cora. Napadapa si Amelia sa sahig. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang taong minahal niya ay isang sinungaling. Ang taong inakala niyang tutulong sa kanya ay siya ring sisira sa buhay niya. Biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Ito ay si Gabriel. Hindi niya sinagot ang kanyang tawag. Ayaw na niyang makipag-usap sa kanya.
Kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Hindi niya kayang manatili sa bahay kalinga. Ang mga bata ay nasa panganib. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang magtago. Nang makalipas ang ilang minuto, tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Gabriel ulit. Amelia, makinig ka sa akin. Hindi ako ang may gawa niyan. May nagpapanggap na ako. Huwag ka nang magsinungaling, Gabriel. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nag-iwan sa akin. At alam ko na ikaw ang ama ng mga anak ko. Pero bakit? Bakit mo kami niloko? Amelia, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Mag-usap tayo. Maaring may isang tao na gustong manloko sa atin. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Amelia. Lalayo ako sa iyo. Huwag ka nang magpakita sa akin at sa mga anak ko. Napatakbo si Amelia sa kwarto. Nagsimula siyang mag-impake. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niya na kailangan niyang lumayo. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Leo. Sa isang lugar na ligtas, sagot ni Amelia. Sa isang lugar na walang sino man ang makakahanap sa atin. At nang makalabas sila sa bahay kalinga, nakita niya ang mga reporters na nakatayo sa labas. Nagtago sila sa likod ng isang puno at naglakad sa kalye. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang taong inakala niyang tutulong sa kanya ay siya ring sisira sa buhay niya. Nang bumalik si Amelia sa bahay kalinga, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, sakit, at pagdududa. Ang mga salitang 10 mukha ng kasinungalingan ay parang apoy na bumabaga sa kanyang puso. Hindi na siya naniniwala kay Gabriel. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay nawala. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Narinig niya ang mga boses ng mga bata sa labas. Nag-aalala sila. Mama, sino po ba sila? Mama, bakit po sila nandito? Napakunot ang noo ni Amelia. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. Lumabas siya ng bahay kalinga. Nakita niya ang mga reporters na may mga kamera. Nagtatanong sila ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Ma'am, totoo po ba na meron kayong 10 anak sa labas? Ma'am, totoo po ba na ang ama ng mga anak niyo ay si Dr. Gabriel Sarmiento, ang sikat na doktor? Ma'am, ano po ang masasabi niyo tungkol sa balita? Napakunot ang noo ni Amelia. Anong 10 anak sa labas? Hindi niya alam kung ano ang sinasabi nila. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. Wala po akong sasabihin, matigas na sabi ni Amelia. Pero ma'am, ang mga bata, sila po ba ay anak niyo? Naramdaman niya ang pagkabalisa sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Ang kanyang utak ay puno ng pagdududa. Ngunit nang makita niya ang mga bata sa likod niya, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Alam niya kung anong dapat gawin. Opo, matapang na sabi ni Amelia. Sila po ang mga anak ko. Napatakbo ang mga reporters. Kinukuhanan nila ng litrato ang mga bata. Ang kanilang mga kamera ay parang mga armas na handang pumatay. Naramdaman ni Amelia ang galit sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay gawa ni Gabriel, ang taong nag-iwan sa kanya, ang taong nagpapanggap na gusto siyang tulungan. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nagsimulang sumigaw ang mga reporters. Amelia, ano ang masasabi mo? Napakunot ang noo ni Amelia. Hindi na siya mananahimik. Ang lahat ng ito ay gawa ni Dr. Gabriel Sarmiento. Matapang na sabi ni Amelia. Ginagawa niya ito dahil hindi niya gustong panagutan ang mga anak niya. Nagsimulang tumakbo ang mga reporters. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. Nag-trending sa Twitter ang mga salita ni Amelia. Nang makabalik siya sa bahay, naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niya na ang lahat ng ito ay magdadala ng malaking problema sa kanya.
Ngunit hindi na siya natatakot. Kailangan niyang maging matapang para sa mga anak niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Gabriel. Amelia, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo sinabi na ako ang may gawa nito? Dahil totoo, matapang na sabi ni Amelia, ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nag-iwan sa akin. At ikaw ang nagpalabas ng mga balita na yan. Amelia, hindi ako ang nagpadala ng mga balita na yan. May isang tao na naglalaro sa atin. Pakinggan mo ako. Wala na akong dapat marinig sa'yo, sabi ni Amelia. Huwag ka nang magpakita sa akin at sa mga anak ko. Napatakbo si Amelia sa kwarto. Nagsimula siyang mag-impake. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niya na kailangan niyang lumayo. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Leo. Sa isang lugar na ligtas, sagot ni Amelia. Sa isang lugar na walang sino man ang makakahanap sa atin. At nang makalabas sila sa bahay Kalinga, nakita niya ang mga reporters na nakatayo sa labas. Nagtago sila sa likod ng isang puno at naglakad sa kalye. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang taong inakala niyang tutulong sa kanya ay siya ring sisira sa buhay niya. Para siyang isang sasakyan na walang preno. Walang humpay sa pag-ikot ang utak ni Dr. Gabriel Sarmiento, puno ng mga tanong. Sino ang nagpadala ng sulat kay Amelia? Sino ang nagpakalat ng balita sa media? At bakit? Nang dumating siya sa kanyang opisina, may naghihintay sa kanya. Ito ay ang kanyang ina, si Senyora Victoria Madrigal. Gabriel, matigas na sabi ni Victoria, anong ginagawa mo rito? Ang mga reporters ay nasa labas. Gusto nilang malaman ang tungkol sa mga bata. Ma, ikaw ba ang may gawa nito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ikaw ba ang nagpakalat ng mga balita na yan? Napakunot ang noo ni Victoria. Hindi ako ang may gawa niyan. Pero alam mo, sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon para sa atin. Maaari nating gamitin ito para sa ating reputasyon. Reputasyon? Sigaw ni Gabriel. Ito ay tungkol sa buhay ng mga bata. Hindi ito tungkol sa reputasyon. Umalis si Victoria na puno ng galit sa kanyang mata. Iniwan niya si Gabriel na nag-iisa. Hindi na siya nag-aalangan pa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang lahat ng reporters na nakilala niya sa mga nakaraang taon. Magkakaroon tayo ng press conference, sabi ni Gabriel. Ngayon na. Nang makarating siya sa press conference, nakita niya ang mga reporters na nag-aabang sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghahanap. Ang kanilang mga kamera ay parang mga armas na handang pumatay. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Ito ay ang pinakamatapang na desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. Ladies and gentlemen, matapang na sabi ni Gabriel, nandito ako ngayon para sagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Dr. Sarmiento? Tanong ng isang reporter. Totoo po ba na meron kayong 10 anak sa labas? Hindi po, sagot ni Gabriel. Wala akong 10 anak sa labas, pero meron akong anak sa labas. 3 sa kanila ay anak ko. At ang iba, sila ay ang mga anak ng isang babaeng minahal ko. Napakunot ang noo ng mga reporters. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Gabriel, ay ang mga batang ito ay hindi lang mga bata. Sila ay mga biktima ng isang trahedya at ang kanilang ina, si Amelia Reyes, ay isang hero. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang mga reporters ay nagulat. Siya ay isang yaya, sabi ni Gabriel. Siya ay isang yaya na nawalan ng pamilya sa isang trahedya. At siya ay isang yaya na nagligtas ng buhay ng 10 bata. At ngayon, siya ay nag-aalaga sa kanila. Napakunot ang noo ni Amelia. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Bakit niya sinasabi ang lahat ng ito? Amelia, sabi ni Gabriel,
Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Alam ko na hindi mo ako naaalala, pero gusto kong malaman mo na hindi ako ang nagpadala ng mga balita na yan. May isang tao na gustong manloko sa atin. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Hindi ko siya nakikita, sabi ni Gabriel. Pero alam ko na siya ay nandyan at alam ko na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Nang matapos ang press conference, ang mga reporters ay nagulat. Ang lahat ng kanilang pagdududa ay nawala. Nagtataka si Amelia. Si Gabriel ay hindi mukhang isang manloloko. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ngunit nang makabalik si Amelia sa bahay Kalinga, may isang tao na nag-aabang sa kanya, si Senyora Victoria. Amelia, matigas na sabi ni Victoria. Gusto kong mag-usap tayo. Napasandal si Amelia sa dingding ng bahay Kalinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kausap niya si Senyora Victoria at ang bawat salita ng matanda ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Amelia, matigas na sabi ni Victoria. Hindi ako ang may gawa ng lahat ng ito. Ngunit gusto kong tulungan ka. Bakit? Tanong ni Amelia. Dahil alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Ang anak ko, si Gabriel, ay isang manloloko. Sinasabi niya sa lahat na ikaw ang ina ng kanyang mga anak. Pero alam ko na hindi. Napakpunot ang noo ni Amelia. Anong sinasabi ninyo? Mayroon akong mga ebidensya, sabi ni Victoria. Mga ebidensya na magpapatunay na si Gabriel ay isang sinungaling at ang mga litrato na nakita mo, iyon ay totoo. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Pero bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Amelia. Dahil gusto kong malaman mo ang katotohanan, sabi ni Victoria. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Sa bawat salita na sinasabi niya, mayroon siyang nakatagong intensyon. Umalis si Victoria. Iniwan si Amelia na puno ng pagdududa. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Nang pumasok siya sa bahay Kalinga, nakita niya ang mga bata na naglalaro. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng sakit. Hindi niya naisip na ang ama ng mga anak niya ay isang manloloko. Biglang may tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Gabriel. Amelia, makinig ka sa akin, sabi ni Gabriel. Hindi ako ang may gawa niyan. May isang tao na naglalaro sa atin. Pakinggan mo ako. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan, sagot ni Amelia. Ang iyong ina ay nagsasabi na ikaw ay isang manloloko at mayroon siyang mga ebidensya. Napakunot ang noo ni Gabriel. Anong ebidensya? Amelia, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang sinungaling. Paano ako magtitiwala sa iyo? Tanong ni Amelia. Paano ako magtitiwala sa isang taong nag-iwan sa akin? Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Amelia, huwag kang mag-alala, sabi ni Gabriel. Mag-usap tayo. Maaring may isang tao na gustong manloko sa atin. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, sabi ni Amelia. Mag-usap tayo, sabi ni Gabriel. Pupunta ako sa bahay Kalinga. Nang makarating si Gabriel sa bahay Kalinga, nakita niya si Amelia na naghihintay sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Amelia, sabi ni Gabriel, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ako ang may gawa niyan. Pero ang iyong ina, sabi ni Amelia, siya ay isang sinungaling, sabi ni Gabriel. Huwag kang maniwala sa kanya. Biglang may tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Alex. Sir, may emergency po. Sabi ni Alex, si Cora, kailangan ng operasyon ngayon. Nanlaki ang mata ni Amelia. Cora, anak ko. Huwag kang mag-alala, Amelia, sabi ni Gabriel. Pupunta ako sa ospital. I-o-operahan ko siya. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya si Senyora Victoria na naghihintay sa kanya. Gabriel,
Matigas na sabi ni Victoria, "Huwag kang mag-alala. Ang mga bata, sila ay nasa akin na." Nanlaki ang mata ni Gabriel. "Anong sinasabi mo?" "Ang ibig kong sabihin," sabi ni Victoria, "ay ang mga bata, sila ay nasa akin na. Hindi mo na kailangan mag-alala. Ang iyong reputasyon ay ligtas na." Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Nang makabalik si Dr. Gabriel Sarmiento sa kanyang opisina, naramdaman niya ang pagkataranta sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang kanyang pamilya ay nawala. Nang makita niya ang kanyang ina, si Senyora Victoria, sa kanyang opisina, naramdaman niya ang galit. "Ma," matigas na sabi ni Gabriel, "nasaan sila?" "Wala ka nang dapat malaman, Gabriel," matigas na sabi ni Victoria. "Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Ang babaeng yan ay hindi para sa'yo. Ang mga bata ay hindi para sa'yo. Hindi mo alam kung anong nangyari." Sigaw ni Gabriel. "Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko." "Alam ko ang lahat," sabi ni Victoria. "Alam ko na ang mga bata. Sila ay hindi sa'yo. Ang mga litrato na nakita mo, iyon ay totoo. Ang sulat na nakita mo, iyon ay totoo." Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Umalis si Victoria, iniwan si Gabriel na nag-iisa. Napakasakit. Ang taong minahal niya ay isang sinungaling. Ang taong inakala niyang tutulong sa kanya ay siya ring sisira sa buhay niya. Nang makalipas ang ilang minuto, may nag-email sa kanya. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Amelia na may kasamang isang lalaki. Ang lalaking iyon ay hindi siya. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Kinuha niya ang isang bote ng whiskey at ininom ang lahat ng laman nito. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang lalaking ito? Bakit niya niloko si Amelia? Bakit niya ginawa ito sa kanila? Nang gabi, naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Biglang may tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Alex. "Sir," sabi ni Alex, "may balita po. Si Cora, kailangan ng operasyon ngayon. Kung hindi siya ooperahan, baka hindi na siya magising." Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. "Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin," sabi ni Gabriel. "Sir, kailangan mong maging malakas. Kailangan mo siyang iligtas," sabi ni Alex. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Naramdaman niya ang isang kakaibang pag-asa. Ang kanyang puso ay puno ng lakas. Tumayo siya. Naglakad siya sa bintana at tumingin sa Maynila. Naramdaman niya ang hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Ang lahat ng kanyang sakit ay nawala. Ang lahat ng kanyang galit ay nawala. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ngunit ang kanyang pag-asa ay bumalik. Kailangan niyang iligtas si Cora. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Nang makarating si Dr. Gabriel Sarmiento sa ospital, naramdaman niya ang pagkataranta sa kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nasa kamay niya. Kailangan niyang iligtas si Cora. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Nang makapasok siya sa ospital, may naghihintay sa kanya. Ito ay ang kanyang ina, si Senyora Victoria Madrigal. "Gabriel," matigas na sabi ni Victoria, "hindi ka dapat nandito. Ang mga bata ay nasa akin na. Hindi mo na kailangan mag-alala." "Ma, bakit mo ginawa ito?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo niloko si Amelia?" "Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo," sabi ni Victoria. "Ang babaeng yan ay hindi para sa'yo.
Ang mga bata ay hindi para sa'yo. Hindi mo alam kung anong nangyari. Sigaw ni Gabriel. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Biglang may tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Alex. Sir, si Cora, kailangan ng operasyon ngayon. Kung hindi siya ooperahan, baka hindi na siya magising. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Kailangan kong iligtas si Cora. Please, hayaan mo akong gawin ito. Napakunot ang noo ni Victoria. Hindi ko hahayaan. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ma, kung hindi mo ako hahayaan, gagawin ko ito sa sarili ko, sabi ni Gabriel. Hindi mo magagawa, sabi ni Victoria. Napatakbo si Gabriel sa operating room. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Nang makarating siya sa operating room, nakita niya si Cora sa isang kama. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Kuya, bakit ka nandito? Tanong ni Cora. Hindi ako kuya, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako ang Tumahimik siya. Hindi niya kayang sabihin sa kanya na siya ang ama niya. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Gabriel. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gagaling ka. Nagsimula ang operasyon. Ang bawat galaw ni Gabriel ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay parang mga anghel na nagbabantay sa buhay ni Cora. Ang bawat tibok ng puso ni Cora ay isang pagsubok. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Nang matapos ang operasyon, naramdaman niya ang pagod. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Gagaling siya, sabi ni Gabriel. Gagaling siya. Nang makalabas siya sa operating room, nakita niya si Amelia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata, lapuno wasudawdon, vahoyhan. Amelia. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Ang bawat salitang sinasabi ni Gabriel ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Cora, anak ko. Biglang tumigil ang mundo. Ang mga salitang yun ay parang isang matamis na kanta sa kanyang puso. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang takot ay biglang nawala. Ang kanyang isip ay puno ng isang pangalan, Gabriel. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang taong minahal niya ay isang sinungaling. Ang taong inakala niyang tutulong sa kanya ay siya ring sisira sa buhay niya. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Biglang may pumatak na luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang takot ay biglang nawala. Ang kanyang isip ay puno ng isang pangalan, Gabriel. Ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin. Ang pag-aalala na yon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang puso. Ang bawat detalye ng nakaraan ay biglang nagiging malinaw. Ang araw ng sunog, ang mga batang iniligtas niya, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang takot. Amelia, sabi ni Gabriel. Amelia, anong nangyayari sa'yo? Gabriel? Bulong ni Amelia. Gabriel, naalala ko na. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Amelia, anong sinasabi mo? Naalala ko na ang lahat, sabi ni Amelia. Naalala ko na kung sino ako. Naalala ko na kung sino ka. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Gabriel, sabi ni Amelia, bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo niloko si Cora? Hindi ko ginawa iyon, sabi ni Gabriel. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
May isang tao na naglalaro sa atin. Hindi mo alam? Sabi ni Amelia. Ang iyong ina. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Napakunot ang noo ni Gabriel. Anong sinasabi mo? Ang iyong ina. Siya ang nagpadala ng mga litrato. Sabi ni Amelia. Siya ang nagpadala ng sulat. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Hindi ito totoo. Oo, totoo. Sabi ni Amelia. Ginawa niya ito para paghiwalayin tayo. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Hindi ko alam, sabi ni Gabriel. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Ngunit ngayon, alam mo na, sabi ni Amelia. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Gabriel Sarmiento. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Amelia! Bulong ni Gabriel. Amelia! Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang takot ay biglang nawala. Ang kanyang isip ay puno ng isang pangalan. Amelia. Ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin. Ang pag-aalala na yon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang puso. Nang matapos ang operasyon, naramdaman niya ang pagod. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Gagaling siya, sabi ni Gabriel. Gagaling siya. Nang makalabas siya sa operating room, nakita niya si Amelia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata, lapuno kwasu, daw dong bahoyhan. Amelia! Gabriel, bulong ni Amelia. Naalala ko na. Amelia, anong sinasabi mo? Naalala ko na ang lahat, sabi ni Amelia. Naalala ko na kung sino ako. Naalala ko na kung sino ka. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Gabriel, sabi ni Amelia, bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo niloko si Cora? Hindi ko ginawa iyon, sabi ni Gabriel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. May isang tao na naglalaro sa atin. Hindi mo alam, sabi ni Amelia. Ang iyong ina. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Hindi ito totoo. Oo, totoo, sabi ni Amelia. Ginawa niya ito para paghiwalayin tayo. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Hindi ko alam, sabi ni Gabriel. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Ngunit ngayon, alam mo na, sabi ni Amelia. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Nang makabalik si Gabriel sa bahay Kalinga, nakita niya ang kanyang ina, si Senyora Victoria Madrigal, na naghihintay sa kanya. Ma, matigas na sabi ni Gabriel, bakit mo ginawa ito? Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo, sabi ni Victoria. Ang babaeng yan ay hindi para sa iyo. Ang mga bata ay hindi para sa iyo. Hindi mo alam kung anong nangyari, sigaw ni Gabriel. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Alex. Sir, si Cora, gumising na. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ma, kailangan kong mag-usap sa'yo, sabi ni Gabriel. Hindi ko alam kung paano ka mapapatawad, pero alam ko na ang kailangan kong gawin ngayon ay maging isang ama sa mga anak ko. Hindi ako magpapatawad sa iyo, ngunit hindi ako mag-aalinlangan sa pagmamahal ko sa kanila. Napakunot ang noo ni Victoria. Hindi mo magagawa. Oo, Magagawa ko, sabi ni Gabriel. Ang lahat ng ito ay para sa kanila. Ang lahat ng ito ay para sa amin. Hindi ka na makakapaghiwalay sa amin.
Nang matapos ang kanyang pag-uusap sa kanyang ina, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang sakit ay nawala. Nang makarating siya sa bahay Kalinga, nakita niya si Amelia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Gabriel! Bulong ni Amelia. Amelia. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Patawad, sabi ni Amelia. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Patawad sa lahat ng pagdududa ko. Wala kang dapat hilingin na kapatawaran, sabi ni Gabriel. Ang lahat ng ito ay gawa ng aking ina. Ang lahat ng ito ay gawa ng isang taong gustong maging masaya sa buhay. Pero ngayon, alam ko na ang lahat. At alam ko na ang kailangan kong gawin ay maging isang ama sa mga anak ko. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Salamat, sabi ni Amelia. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Nang makarating sila sa bahay Kalinga, nakita niya ang mga bata. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Leo, sabi ni Gabriel, ako ang iyong ama. Ako ang iyong ama. At ako ay laging nandito para sa iyo. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Salamat, sabi ni Leo. Salamat, Papa. Nagising si Gabriel sa tunog ng tawanan. Tinatanaw niya ang 10 bata na naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga muka ay puno ng kaligayahan. Si Amelia, nakaupo sa tabi niya, nagbabasa ng libro. Ang lahat ng kanyang sakit ay nawala. Ang lahat ng kanyang galit ay nawala. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ngunit ang kanyang pag-asa ay bumalik. Nang makabalik siya sa bahay Kalinga, nakita niya si Amelia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Gabriel, bulong ni Amelia. Amelia, patawad, sabi ni Amelia. Patawad sa lahat ng kasalanan ko. Patawad sa lahat ng pagdududa ko. Wala kang dapat hilingin na kapatawaran, sabi ni Gabriel. Ang lahat ng ito ay gawa ng aking ina. Ang lahat ng ito ay gawa ng isang taong gustong maging masaya sa buhay. Pero ngayon, alam ko na ang lahat. At alam ko na ang kailangan kong gawin ay maging isang ama sa mga anak ko. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Salamat, sabi ni Amelia. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Naramdaman ni Amelia ang init ng araw sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang isip ay puno ng pag-asa. Ang lahat ng kanyang sakit ay nawala. Ang lahat ng kanyang galit ay nawala. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ngunit ang kanyang pag-asa ay bumalik. Nang makabalik sila sa bahay Kalinga, nakita niya ang mga bata. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Leo, sabi ni Gabriel, ako ang iyong ama. Ako ang iyong ama. At ako ay laging nandito para sa iyo. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Salamat, sabi ni Leo. Salamat, Papa. Nang sumunod na linggo, nagkaroon ng isang press conference si Gabriel. Ang kanyang ina, si Senyora Victoria, ay nasa isang pribadong kwarto, nanonood sa TV. Ladies and gentlemen, matapang na sabi ni Gabriel, nandito ako ngayon para magpahayag ng isang mahalagang balita. Ako, si Dr. Gabriel Sarmiento, ay nag-resign bilang CEO
ng Sarmiento Memorial Hospital. Ang lahat ng aking ari-arian, ang lahat ng aking yaman ay ibibigay ko sa Bahay Kalinga. At ang Bahay Kalinga, ito ay magiging isang free hospital para sa mga bata na walang pamilya. Nanlaki ang mata ni Victoria. Hindi ito totoo. Oo, totoo, sabi ni Gabriel. Ang lahat ng ito ay para sa kanila. Ang lahat ng ito ay para sa amin. Ang lahat ng ito ay para sa aming pamilya. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Salamat, sabi ni Amelia. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Nang matapos ang press conference, nag-usap sila. Amelia, sabi ni Gabriel, magiging magulang tayo ng 10 anak. Pero alam mo, may isa pa akong sorpresa. Ano? Tanong ni Amelia. Magkakaroon tayo ng isang bagong miyembro ng pamilya, sabi ni Gabriel. At ito ay isang bata na magdadala ng pag-asa sa atin. Nanlaki ang mata ni Amelia. Gabriel, totoo ba ito? Oo, totoo, sabi ni Gabriel. Ikaw ay buntis. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Salamat, sabi ni Amelia. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Ang lahat ng kanilang sakit ay nawala. Ang lahat ng kanilang galit ay nawala. Ang lahat ng kanilang pagdududa ay nawala. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay nawala. Ngunit ang kanilang pag-asa ay bumalik. Ang pamilya ay hindi gawa sa dugo, kundi sa pagmamahal. Ang pamilya ay hindi gawa sa yaman, kundi sa pag-asa. Ang pamilya ay hindi gawa sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Dr. Gabriel Sarmiento at Amelia Reyes. Ang kwento ng pag-ibig na bumangon mula sa abo ng nakaraan at ng pamilyang nabuo hindi sa dugo, kundi sa puso. Maraming salamat sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng 10 Mukha ng Katotohanan. Sa bawat oras na inilaan ninyo sa pakikinig, sa bawat pagluha at pagngiti na aming naibahagi sa inyo, taos-puso kaming nagpapasalamat. Ang paglikha sa kwentong ito ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa at pag-ibig. Sinubukan naming ilarawan ang bawat emosyon na nararamdaman ng bawat karakter upang maramdaman ninyo ang bawat galaw, bawat salita, bawat tibok ng kanilang puso. Naway nagbigay sa inyo ang kwentong ito ng isang mahalagang aral na ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit sa dulo, ang pagpapatawad at pagmamahal ay laging mananalo. Na ang pamilya ay hindi laging nakikita sa dugo, kundi sa puso. At na kahit gaano kahirap ang buhay, meron laging pag-asa. Sana'y manatili sa inyong puso ang kwento ni na Gabriel at Amelia. At kung meron kayong anumang saloobin o komento, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa amin. Ang inyong mga boses ay mahalaga. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.